Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Hi, Secretary. Magandang umaga po. Happy Labor Day. Good morning, Alvin. Labor na labor talaga. Aga mo. Di bale, relax ka naman today. Today is holiday. Oh, di ba? Akala ko nga eh. Oo. Akala ko kaya lang tumawag ka eh. De, binati ko na earlier yung mga manggagawa ng Department of Energy. Kako'y pagod na pagod dahil ang daming trabaho pero kahit papano deserve ang long weekend. Kaya lang po may meeting pa po ang mga yan kahit weekend because of the pricing. Ano? And speaking of pricing, Opa. Secretary, paano yan? May nag-last day of trading na po pala kahapon. Walang trading today kasi holiday din po sa Singapore. Paano datos natin dyan? Wala na. Idideklara na po ba natin na wala, tapos na yung rollback? Talagang may pagtaas na tayo next week? I think walang rollback nga next week. Kinukuha ko lang yung number kung magkano ba yung exact na increase natin for next week. So wala na munang asahang rollback sa diesel at gasolina? Oo, kasi nagkagulo ulit sila sa Middle East. And then reflect na naman yan sa market. So the average price this week is higher than yung average last week. So marireflect yan next week. If it's any consolation, Secretary, yung Regasco President, si Arnel T, nagsabi, walang galaw naman sa LPG today. Usually kasi first day of the month, yung galaw ng LPG, Secretary. So wala raw. Wala daw pagbabago sa contract price. Opa, we'll announce, nag-usap na naman yung LPG with DOE yesterday, I think. And then may kasunduan na, may instructions na. Pero we'll announce kung meron ng mga adjustments itong kerosene, LPG, including diesel of course. Opo. Pero maano na lang yan, hindi ganun kalaki nung dati. Apo, yung sa LPG po siguro, baka ang tinutukoy nyo, Sec, ay sa shipping cost. Ano po? Kasi napag-alaman ko kahapon, yung LPG pala natin, hindi na galing sa Middle East, Sec, galing na raw sa Amerika? Opo. Galing na US kasi mahirap maghanap na dito sa Southeast Asia or sa Middle East. So, nagsama-sama yung order, pina-arrange namin with PNOC para consolidated. So, at least nakuha na siya. Otherwise, baka maubusan tayo, Alvin. Tama. Ang importante, magkaroon tayo ng supply. Remember, Sec, yung LPG, yun atang pinakamababa dun sa inventaryo. Pinakamababa at tapos yun yung ginagamit sa households, di ba? Tsaka sa mga restaurant natin. So, mas mahirap yung wala yun yung unang-unang priority. Pero I think it will just take time lang talaga galing US papunta dito. Mga 45 days. 45 days, 30 tama to po. 40. 45 days, oo. Kasi malayo po siya. At saka ang problema po dun, Sec, yung shipping cost. Dati hindi pinapansin yung shipping cost dahil constant pero pag malayong panggagalingan, tataas po yung shipping costs. Hindi ko pa nakukuha yung number ng kung magkano yung kasunduan ng pagbili. Pero wala na tayong magagawa sa extra charges kasi yun na yun Otherwise, we might run out of LPG by next month. Pero naagapan naman, na-orderan na siya. Opo. So tumaas po ba ang inventaryo natin? Yaman din lang na nandyan na tayo sa topic na yan. Kampante ka na sa inventaryo o kailangan we need to have more buffer stock? Ang LPG naman, mga more than 30 naman siya paakyat pababa siya pero nare-replenish naman. At kaya kami umorder from US kasi ang projections namin nung May, baka magkahirapan na dito sa Southeast Asia. So, inunahan na siya. Kasi nag-report na sila Arnel, yung mga companies natin. At at least lang siya, steady lang siya hanggang ma-replenish ulit natin yung naubos natin. So, kailan parating yung panibago nating supply? Kasi 45 days, medyo matagal. Ano po? Magkano na yung existing ngayon na inventaryo? Mga middle of May yun. Middle of May or mga between May and June siya. So tama-tama lang siya kasi nabilang naman yan, Alvin ang ating stocks is good for 38 days, mga ganon. So umorder na tayo So parating na yun before maubos pa yung mga stocks natin.
So wala tayo, we are not in danger of losing LPG supply in the market. Kasi yung iba dyan, pag medyo alanganin, ako mananamantala na naman, mag-hoard. So wala pong walang danger na magkukulangin tayo ng LPG supply, ma'am. Wala. Kasi minonitor namin lahat ng LPG companies. Merong mga steady naman yung supply nila from other countries. Merong iba na nahihirapan. Depende kasi yan kung sino yung mga kausap mo dati, kung magkano yung binibili mo, saan mo kinukuha. So, merong mga steady na okay pa naman yung supply nila. May ibang companies na walang problema sa supply. May ibang companies na may problema. Ang mga may problema, kinausap namin at inayos namin yung order nila. So, lahat naman sila, wala namang danger na mauubusan. Po, so yung presyo po napapako pa rin kasi alam niyo po 30% daw ang nabawas sa consumption sa bentahan po ng LPG dahil ang mga consumer namamahala na sa 1.5 hanggang 1.5, 1.6 na presyo po ng LPG, yung regular na tangke, Secretary. Mahal naman talaga eh. Mahal talaga isa yun sa mga mataas na pag-akyat, And yun yung magaling sa Pilipino kasi they adjust, Ang tulad ng isang taga DOE, imbis na mag-LPG, nag-stock up sila ng charcoal na uling. Ang Pinoy talaga ang price shock talagang masakit yan. Pero we learn how to survive, Nakaka-adjust po. Yung iba naman po, hindi na nagluluto, Secretary. Bumibili na lang ng ulam sa karinderya. Tama. Akala ko nag-restaurant na lang. Naku, hindi. Mahal yun. Oo. Naman adjustment and hopefully temporary siya at makabalik tayo sa dati. Pero yun yung ang very number one tayo sa buong mundo ng resilience because we are resilient and we know how to adjust naman sa problema. Tsaka nakaka-adapt naman po tayo. What about po yung supply of inventaryo po ng diesel, gasolina, kerosene, jet fuel? Okay pa naman po tayo? Wala pang pagbabago since the last time we talked? Actually, okay tayo. Ang problema nga namin ngayon kasi hindi maka-order ng additional PNOC kasi wala nang paglalagyan. So, hinihintay lang namin makonsumo yung iba at mahanapan namin ng available storage. Ang supply as of today, hindi siya problema ngayon kasi more than enough ang meron sa atin. Ang kailangan lang talaga na we adjust to the prices talaga kasi yung prices kahit sabihin na natin nag-rollback tayo 3 weeks pero ngayon nag-stop na naman yung rollback natin by next week. Mukhang nagagamay mo na, Sek, Nung una, medyo aligaga pa. Pero ngayon, mukhang nagagamay mo na how it works. Yung ordering, yung pricing. Hindi lang ako, Alvin, pati yung mga taga-DOE. Kasi nung first talaga, medyo first time for PNOC and DOE to be buying, Kami yung bumibili. First time na gobyerno ang naghahanap ng stock. So, natutunan na rin namin yung pattern ng industry. So, medyo mas na kami, mas kampante in the sense na we know how this works and we know kung anong problema, anong solusyon. So, steady naman yung PNOC tsaka DOE. Ngayon, may mga dun sa adjustments, alam mo marami nagre-reklamo, Secretary, hindi daw nire-reflect. Ang anunsyo daw ng mga oil companies, ganito yung rollback, hindi naman ni-reflect ng buo, iba kalahati lang, iba kapranggot lang. Paano ba yan? Paano bang may mekanismo ba kayo for complaints or paano bang gagawin nila na hindi naman nasusunod yung aktual na anunsyo? Yesterday, Alvin, ang dami kong pinirmahan ng mga kinakasuhan ng mga companies. So, ganoon din mangyari pag nag-case build-up kami. So, galing yan yung mga kaso na fina-file namin against the gas stations or oil companies. Galing yan sa mga report ng mga kababayan natin or report even ng mga mayor. So, ang system, one system is eGov, i-report mo siya, padala ka ng pictures kung pwede lang naman kasi para mas madaling investigation or ang mga LGUs mismo or PNP ang nagre-report sa amin. So pero
hindi naman nila kaya lahat eh. So, mas maganda din na vigilant din yung mga kababayan natin na i-report din nila sa mga mayors nila or sa police or even sa EGOV para ma-investigate namin. Hindi po lahat nakakasunod kasi iba naman kasi hindi naman mga iba independent lalo mga independent na gas stations or iba na mga franchise hindi siguro napapansin ng mga oil companies. So mga ilan na so far ang pinagpapaliwanag natin? Kasi yan hindi pa naman kaso yan, Sec, ang pinirmahan mo, di ba? Parang show cause order pa lang ba yan? O kaso na? Nag-show cause na at ang ngayon warning na yung binigay kahapon sa mga hindi nakaka-explain at hindi sumusunod. And we are collating everything kasi para ma-file na sila ng kaso. Mga ilan na yan ang nabigyan ng warning so far? Di ko maalala kung ilan yung hindi ko alam kung may 50 kasi alam ko kasi 500 yung nai-report. Tapos ilan yung mga naka-respond naman, no? Pero meron pa talaga na hindi naka-explain at hindi justified yung pag-increase. So hindi ko maibigay pa sa iyo yung numbers ngayon. Pero marami. Pero marami siya. Marami. Kasi nagsosorry yung staff ko kahapon na sobrang dami kong pipirmahan. Okay. Pero baka naman kasi parang binabaliwala lang. Hindi, sayaan mo yan. Warning lang naman yan. Ano ang babala ng DOE sa mga hindi sumusunod sa inanunsyong price adjustment, lalo na yung rollback ng mga kumpanya ng langis, Secretary? Kung hindi talaga justified at illegal talagang ginagawa, tuloy-tuloy po yan. Nahanapan lang namin ng paraan para ma-accommodate ang volume ng kaso. Pero tuloy-tuloy po yan. Pag nakarating sa aming information, papadala kami ng police or mga officials ng DOE pag na-proven na may violation. So, yun na warningan namin. Tapos kung wala pa rin hindi namin makita yung tamang rason nila, then ang kaso po tuloy-tuloy. So yung itong mga hindi nakasagot, we're filing the cases already po. So yun po yung mangyayari po sa kanila kung hindi nila masusunod yung utos ng DOE. Okay, one last. Do you support the move of Senator Sherwin Gatchalian? I think nahuli niyo po yung last part ng interview. Po. Ang gusto niyang mangyari, yung lahat ng other charges, gobyerno na lang ang sumalo. Kasi wala namang kinalaman dun yung ordinary consumer daw eh. Do you support that view? Dapat ba ganun na lang para mabawasan ang singil? Alam mo, Alvin, kung titignan mo yung bill, as a percentage, maliit lang yan, iilang yung majority doon is generation charge, yung bayad natin sa mga generation companies. Mga 7-9% is transmission ng NGCP. I think yung distribution company, hindi ko lang alam, siguro mga 20% yan. So, maliit yung charges na mga subsidy na yan. Bakit siya nandyan? Kasi na-decide ng Kongreso dati na ipasa itong mga batas na to for a certain purpose. Bakit may lifeline rates? Makatulong sa mga hindi kaya magbayad basta maliit lang yung konsumo. It's a subsidy. Meron din senior citizens, meron din yung taxes. It's also based on the law. Even UCME, ayan yung po yung mga sinasabi na tulong po sa mga islands natin. It's also based on law. So, I think may logic naman yun at may reason din yung pag-charge yan. And that's based on the law, which is based on the decision of Congress. So, ang decision po sa pag-review or pag-alis, etong mga subsidy nito, sa Kongreso yan, sila rin yung naglagay doon, so sila rin makakatanggal yan. So, kung I agree or not, there are certain things na subject for review na. Kasi ang tagal na niyan, iba 20 years or more na yan dyan. Pero may iba din na ang prinsipyo behind it. I think it's sound. Pero how it's implemented, baka pwede nating maayos. Okay, sige po. Maraming salamat, Sec. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Department of Energy. Thank you. Thank you po.
Maraming salamat si Energy Secretary Sharon Garin. Happy Labor Day, Madam. Labor Day na Labor Day, ngak-ngak ka ng ngak.